Ang TV series Season 1 na pinamagatang Two Graves, ay sinimulang ipalabas noong August 2025. Sa simula ng pelikula makikita ang teenager na si Veronica, na bumisita sa bahay ng kanyang lola na si Isabel, at masayang nakipagkwentuhan. Walang mapagsidlan ng kaligayahan si Isabel kapag kasama niya ang kanyang apo. Kapistahan ng syudad sa araw na yon, nagpaalam si Veronica na pupunta sa perya. May binili si Isabel ng 2 pares ng hikaw, ibinigay ang 1 pares kay Veronica para pareho sila ng hikaw na magagamit. Bago umalis nangako si Veronica na babalik sa bahay ni Isabel sa sunod na araw para sabay silang mananghalian. Nakatira si Veronica sa bahay ng kanyang ama na si Antonio, kasama ang kanyang kapatid na si Lupe. Pinayagan ni Antonio na gumala sa perya si Veronica, pero hanggang 2:00 lang ng madaling araw. Kinagabihan si Marta ang kaibigan ni Veronica ang unang dumating sa perya, taliwas sa paalam ng dalawa sa kanilang pamilya, hindi sa perya sila gagala, kundi plano nilang dumalo sa isang party. May kalayuan ang lokasyon ng party, kaya natuwa si Veronica nang makita si Jonas na kanyang kaibigan at may dalang sasakyan, kung saan agad na pumayag si Jonas na ihatid sina Veronica. Ang sumunod na araw excited na nagluto ng espesyal si Isabel, makalipas ng ilang oras na paghihintay hindi dumating si Veronica. Tinawagan ni Isabel si Veronica pero hindi ito sumasagot sa kanyang cellphone. Tinanong ni Isabel si Antonio na nasa negosyong restaurant nito, sinabi ni Antonio na baka tulog pa sa kanilang bahay si Veronica. Pero sobrang nag-alala si Isabel, nang sabihin ni Lupe na hindi pa umuuwi ang kanyang ate. Ilang araw ang lumipas hindi na nakauwi pa si Veronica at Marta. Nagbuo na ang pulisya ng task force sa paghahanap sa dalawa. Nagpakilala kay Antonio si Sergeant Miguel Zaera, na siya ang naatasang humawak ng kaso. Nagtanong si Miguel kung ano ang alam ni Antonio sa ama ni Marta. Pero hindi nagsalita si Antonio, iyon ay dahil alam ng mga residente na isang maimpluwensyang tao ang ama ni Marta na si Salazar, at kilalang isa sa mga lider ng mafia ng syudad. Nang madiskubre sa CCTV ng mga pulis na si Jonas ang huling nakasama ni Veronica, agad na hinuli ang binata at inimbestigahan. Pero nanindigan si Jonas na wala siyang ginawang masama, dahil hinatid lang niya sina Veronica sa isang lugar. Mabilis na ginalugad ng mga pulis ang lugar na sinasabi ni Jonas, at natagpuan nila ang jacket ni Veronica na may mga dugo. Lumabas ang resulta sa DNA na dugo ni Veronica ang nasa jacket, at dugo din ni Marta ang nakitang nagkalat sa lugar. Dahil doon labis na nag-alala si Isabel, umaasa pa siya at maging ang mga tao na walang nangyaring masama sa magkaibigan. Pero isang gabi nangyari ang kinatatakutan ni Isabel, dahil natagpuan sa dagat ng mga mangingisda ang patay na katawan ni Marta. Lalong lumakas ang paniniwala ng mga pulis na maging si Veronica ay patay na rin. Pero hanggat hindi nakikita ang katawan ni Veronica, iniisip ni Isabel na buhay pa rin ang kanyang apo. Sa araw ng libing ni Marta, nasaksihan ni Isabel ang hinagpis ng pamilya at paghingi ng katarungan sa sinapit ni Marta. Ramdam din ni Isabel ang namamayaning puot sa dibdib ni Salazar. Makaraan ng 2 taon walang araw na hindi nakatutok sa telebisyon si Isabel. Dismayado ito nang marinig sa balita na itinigil na ng mga pulis ang paghahanap kay Veronica, at walang makuhang lead sa ikakalutas ng kaso. Lalong hindi matanggap ni Isabel na ang tanging sospek na si Jonas ay inutos pa ng husgado na pakawalan, dahil sa walang matibay na ebidensya. Pero si Antonio ayaw ng pag-usapan ang nangyari. Tanggap na niya na wala na sa kanila si Veronica, ibig ni Antonio na tutukan na lang ang kasalukuyan nilang buhay para sa isa pa niyang anak na si Lupe. Pero walang plano si Isabel na kalimutan na lang ang lahat lalo na hindi niya pa alam kung nasaan na ang mahal niyang apo. Pumunta na si Isabel sa police station, kinumprunta si Miguel at sinisi sa kapabayaan sa kaso. Itinanggi ni Miguel na nagpabaya sila sa trabaho, dahil 2 taon na silang nag-iimbestiga. Pero wala silang makuhang testigo o lead kung bakit pinatay si Marta at nawawala si Veronica. Sinabi ni Miguel na baka may kaaway sa iligal na negosyo si Salazar, at ang anak ni Salazar ang ginantihan, ganun pa man wala siyang ebidensya na susuporta sa kanyang hinala. Naisip ni Isabel na maaaring tama si Miguel na mga kaaway sa negosyo ni Salazar ang dumukot kina Veronica, kaya agad na pinuntahan ni Isabel si Salazar. Base sa nakita ni Isabel na magarang mansyon ni Salazar, naniniwala na siya na isa si Salazar sa mga pinakamayaman sa kanilang syudad. Nang makausap na ni Isabel si Salazar, kinumpirma ni Salazar na hindi mga kaaway sa negosyo ang pumatay sa kanyang anak. Kahit ginamit na niya ang kanyang mga impluwensya hindi pa rin niya malaman kung sino ang may kagagawan. Pero hindi siya titigil hanggat hindi napapanagot ang gumahasa at pumaslang kay Marta. Isang retired music teacher si Isabel, maliban sa pensyon na natatanggap,
Dagdag kita para kay Isabel ang pagtuturo ng piano lesson sa mga kabataan. May masugid na manliligaw si Isabel ang kapitbahay niyang si Seferino, madalas dumadalaw ito para mag-alok ng tulong sa pag-ayos ng bahay ni Isabel. Pero ayaw ng mag-asawa pa ni Isabel, kaya palagi niyang itinataboy si Seferino. Isang gabi nag-dinner sina Isabel sa restaurant ni Antonio, naging masaya sila sa mga oras na yun, dahil ipinagmalaki ni Lupe ang kanyang mga mataas na grades, para ipakita sa kanyang lola na kaya din niyang makuha ang grades tulad sa kanyang ate Veronica. Nang papauwi na si Isabel nagulat siya nang makita si Jonas, na nagtratrabaho bilang food delivery rider. Kinabukasan sunod-sunod na nag-order si Isabel ng pagkain sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ng binata, ang paraan para makausap si Jonas. Pero ilang araw nang nag-o-order si Isabel, hindi pa rin si Jonas ang nagdi-deliver. Nagbigay si Isabel ng pera sa isa pang delivery rider, para makakuha siya ng impormasyon kung saan makikita si Jonas. Sa nalaman ni Isabel sa fish market ang bagong pinagtatrabahuhan ni Jonas, kaya ang sumunod na gabi inabangan ni Isabel ang paglabas ng binata. Di nagtagal na mataan na ni Isabel si Jonas, tahimik niyang sinundan si Jonas na pumasok sa fishing boat na tinutuluyan. Bagamat kinakabahan si Isabel lakas loob itong pumasok sa fishing boat, at inilabas ang daladalang patalim. Subalit nang makaharap niya si Jonas, nanaig ang pagiging mas malakas nito kaya naagaw ang patalim kay Isabel. Dahil sa kilala ni Jonas si Isabel na lola ni Veronica, hindi sinaktan ni Jonas si Isabel, nakipag-usap ito ng maayos. Para maliwanagan si Isabel ikinwento ni Jonas na hinihintay niya noon ang kanyang kaibigan, nang lumapit sina Veronica, nakiusap na ihatid sila sa isang lugar. Sa loob ng sasakyan nakita ni Jonas na nagandahan si Marta sa isinuot na bagong hikaw ni Veronica. Inimbitahan ni Jonas sina Veronica na sumama sa kanya sa Torre del Mar. Pero tumanggi si Veronica dahil may katagpo din silang kaibigan. Masaya silang nagkwentuhan hanggang may hatid na niya ang dalawa, kaya wala siyang kinalaman kung anuman ang sumunod na nangyari kina Veronica. Kahit pinawalang sala siya ng korte, kinidnap at pinahirapan siya ni Salazar, sa huli pinakawalan siya dahil nagsasabi siya ng totoo. Ganun pa man ginamit ni Salazar ang impluwensya para hindi siya tanggapin sa trabaho sa malalaking kumpanya. Naniwala si Isabel kay Jonas, pero sa isip ni Isabel lumabo na ang tsansa na malaman pa niya ang totoo, dahil wala na siyang alam na ibang saksi sa nangyari. Isinuot ni Isabel ang hikaw na katulad kay Veronica, para magpaalala sa kanya na kailangan niyang magpakatatag sa paghahanap ng kanyang apo. Isang araw dumating ang isa sa mga estudyante ni Isabel sa piano lesson na si Beltran. Habang nagtuturo si Isabel, napansin ni Beltran ang hikaw ni Isabel. Sinabi ni Beltran na naalala niya si Veronica dahil magkatulad sila ni Isabel ng gamit na hikaw. Nagulat si Isabel dahil base sa kwento ni Jonas isinuot ni Veronica ang bigay niyang hikaw noong nasa sasakyan na sila ni Jonas, kaya wala pang ibang nakakakita ng hikaw ni Veronica. Kung nakita ni Beltran ang hikaw, ibig sabihin isa si Beltran sa huling nakasama ni na Veronica bago sila nawala ng gabing yun. Binigyan ni Isabel ng kape si Beltran, pero lingid sa kaalaman nito, nilagyan ni Isabel ng kanyang gamot na pangpatulog ang kape, kaya ilang sandali pa nakatulog na si Beltran. Nang magising si Beltran laking pagtataka niya na nakatali na ang kanyang kamay at paa. Nagtanong si Isabel kung saan naroon si Veronica nang makita ni Beltran ang hikaw. Sinabi ni Beltran na ipinakita sa kanya ni Veronica noong nasa perya sila. Dahil alam ni Isabel na nagsisinungaling si Beltran, kumuha si Isabel ng gunting at martilyo para matakot at umamin ito ng totoo, pero ayaw pa rin ni Beltran na magtapat at hindi nakapagpigil si Isabel, sinaksak niya sa hita si Beltran. Nagalit si Beltran, ipinagtapat nitong trabaho niya ang magdala ng mga prostitute sa party. Kilala niya na bayarang babae si Veronica, kaya binayaran niya si Veronica para magbigay aliw sa party ng mga soccer player at celebrity. Ginamit nila si Veronica, nasiyahan din ng TV host na si Carlos sa paggamit kay Marta. Nakita ni Beltran na hindi makapaniwala si Isabel na bayarang babae si Veronica, kaya paulit-ulit na sinabi ni Beltran na palagi niyang ginagamit si Veronica kapalit ng pera. Sumabog ang galit ni Isabel, sunod-sunod na hinampas niya ng martilyo si Beltran, huli na nang mamalayan niyang hindi na gumagalaw pa si Beltran. Dali-daling nilinis ni Isabel ang paligid para walang ebidensya, at hinila nito si Beltran papuntang banyo. Sumisipol na dumating si Seferino para mag-ayos sa garden ni Isabel. Kilala ni Isabel kung sino ang sumisipol, lumabas si Isabel para paalisin si Seferino. Pero sinabi nito na hindi siya aalis kung hindi papayag si Isabel na manood sila ng concert, napilitan si Isabel na pumayag na lang. Sa mga oras na yun buhay pa si Beltran,
Kinuha nito ang cellphone at tumawag sa emergency number. Agad na sumagot ang operator pero hindi na nakapagsalita pa si Beltran, at tuluyan ang namatay. Pagbalik ni Isabel na diskubre niya ang pagtawag ni Beltran sa emergency number, agad niyang ini-off ang cellphone. Litong-lito si Isabel kung ano ang gagawin, hanggang maisip niyang ilagay na muna si Beltran sa freezer para hindi mangamoy. Ang sumunod na araw habang nanonood sa telebisyon nakita ni Isabel ang TV host na si Carlos. Naalala ni Isabel ang sinabi ni Beltran na si Carlos ang gumamit kay Marta. Naisip ni Isabel na si Carlos ang maaaring maging susi para mahanap na si Veronica, pero problema ni Isabel mahihirapan siyang makalapit dahil isang public figure si Carlos. Wala nang ibang paraan na alam si Isabel kundi kausapin na si Salazar. Nagtanong si Isabel kung gaano kakilala ni Salazar ang anak. Sinabi ni Salazar na gusto niyang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya, kaya tumutok siya sa negosyo. Pero nagsisi siya na hindi niya natutukan si Marta, ganun pa man mahal na mahal niya ito, kaya pagbabayarin niya kung sino man ang pumatay sa kanyang anak. Humingi ng pabor si Isabel kay Salazar na alisin ang bangkay ni Beltran sa kanyang bahay, kapalit ng sasabihin ni Isabel ang kanyang nakuhang impormasyon. Agad na pumayag si Salazar, nakipagsundo ito na magtutulungan sila na mapanagot ang mga salarin, at mahanap si Veronica. Pinadispatcha agad ni Salazar sa mga tauhan nito ang bangkay ni Beltran, at bago pa natapos ang araw, madali lang nilang nadukot si Carlos. Formal ang bihis ni Seferino na sinusundo si Isabel para pumunta sila sa concert, pero tumanggi sumama si Isabel, nagdahilan itong may importante pa siyang gagawin. Sumama ang loob ni Seferino na pinaasa lang siya ni Isabel. Sa hapon dumating sa bahay ni Isabel si Miguel, ipinaalam ni Miguel na may nag-report na mag-asawa na nawawala ang kanilang anak na si Beltran, at nagpaalam na may piano lesson sa bahay ni Isabel. May record din na tumawag si Beltran sa emergency number malapit sa lugar ni Isabel, pero hindi na-track ng GPS ang eksaktong lokasyon dahil na-off agad ang cellphone. Kinumpirma ni Isabel na pumunta nga si Beltran sa kanyang bahay, pero umalis agad. Ilang araw ang lumipas ibinalita ni Antonio na may bagong lead sa kaso ni Veronica. Sinabi ni Antonio na nag-imbestiga ang mga pulis sa pagkawala ni Beltran, may nakita sila sa laptop ni Beltran. Malalaswang litrato ni Veronica at Marta kasama si Beltran, habang nasa party na ginanap sa isang villa. Pero nag-leak sa media ang mga litrato, pinagpiestahan sa balita at social media, kaya naging masama ang tingin ng mga tao kay Veronica. Samantala pinuntahan ni Miguel si Salazar, at ipinakita ang nakuhang mga malalaswang litrato ni Marta at Veronica bago sila nawala. Sinabi ni Miguel na sa isang villa ginawa ang party, pero hindi na nila matrace kung sino ang nag-organisa ng party. Hiningi ni Miguel ang tulong ni Salazar na gamitin nito ang impluensya sa negosyo, para matukoy ang mga may-ari ng mga mamahaling sasakyan na nasa litrato. Pero sinabi ni Salazar na hindi siya makikipagtulungan. Wala na siyang tiwala kina Miguel dahil hinayaan ni Miguel na mag-leak sa media ang mga pribadong litrato ni Marta, nalagay ang kanilang pamilya sa kahihiyan. Pinuntahan ni Isabel ang villa pero hindi siya nakalapit dahil marami ng pulis ang nag-iimbestiga. Kinabahan si Isabel nang marinig sa balita, na pinatunog ang voice record ang pagtawag sa emergency number ni Beltran. Walang narinig na salita ni Beltran pero maririnig sa background ang pagsipol ng isang lalaki. Sa araw na yun nilapitan siya ni Seferino, sinabi nitong narinig niya sa balita ang voice record ng emergency number at alam niyang siya ang sumisipol sa background. Nagbanta si Seferino na magsusumbong sa pulis kung hindi makikipag-date sa kanya si Isabel. Hindi pumayag si Isabel at tinalikuran lang si Seferino. Muling nag-usap si Isabel at Salazar. Sinabi ni Salazar na hawak na niya si Carlos pero tumanggi ito na siya ang pumatay kay Marta. Ganun pa man nalaman ni Salazar kay Carlos na may kasama pang babae sina Veronica, kasing edad ni na Veronica at may balat sa noo. Nangako si Isabel na siya na ang bahalang aalam kung sino ang babae. Pumunta si Isabel sa eskwelahan na dati niyang pinagtatrabahuhan, kung saan doon din nag-aaral si Veronica. Kaibigan ni Isabel ang principal kaya pinayagan siya na makita sa computer files ang academic records ni Veronica, pero ang totoong pakay ni Isabel ay hanapin ang babaeng sinasabi ni Salazar. Ilang sandali patama nang hinala si Isabel na kaklase ni Veronica ang babae, nalaman ni Isabel na Jamila Abdala ang pangalan ng kanilang hinahanap. Sinabi ng principal na hindi na rin nakapagtapos sa high school pa si Jamila, dahil biglang lumipat sa ibang lugar ang kanilang pamilya. Laking gulat ni Isabel nang makauwi siya ng bahay, may mga pulis at naghihintay sa kanya si Miguel. Sinabi ni Miguel na nag-report sa kanila si Seferino na siya ang sumisipol na lalaki sa voice record,
Hinalugog ng mga pulis ang bahay ni Isabel para makahanap ng ebidensya. May nakitang mga dugo sa sahig, pero sinabi ni Isabel na galing ang dugo sa mga karneng inalis niya sa freezer. Tiningnan ni na Miguel ang freezer pero wala silang nakita kundi puro mga gulay at karne. Ganun pa man nag-utos si Miguel na i-check sa laboratory ang dugo, kung galing sa hayop o sa tao. Ang sumunod na gabi nakipagkita muli si Isabel kay Salazar, para sabihin na Jamila Abdala ang pangalan ng babaeng kasama ni na Marta sa party. Dinala si Isabel ni Salazar sa warehouse na pinagdalhan kay Carlos, na ilang araw nang pinahihirapan. Nagmakaawa si Carlos kina Isabel, sinabi nitong naimbitahan lang siya sa kakaibang party ni Beltran, na bumabahan ng droga at alak, at babaeng pwedeng angkinin ng mga lalaki, kaya ginamit din niya si Marta. Paulit-ulit na sinabi ni Carlos na hindi niya pinatay si Marta. Pero sa harap ni Isabel ipinakita ni Salazar, na hindi ito marunong magpatawad sa lahat ng may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang anak. Walang awang pinatay ni Salazar si Carlos. Nakatanggap ng tawag si Isabel na isinugod si Lupe sa ospital, na overdose si Lupe sa ininom na mga gamot. Hindi na kayanan ni Lupe ang mga masasamang naririnig sa social media tungkol sa kanyang ate Veronica. Nahihiya din si Lupe na pineki niya ang mga grades, para lang maging paborito rin siya ng kanyang lola. Ang totoo bagsak siya sa lahat ng subject sa eskwelahan, nalulungkot si Lupe na wala na ang kanyang ate Veronica na kasama niya palagi. Nakita ni Antonio na malaki ang epekto kay Isabel at Lupe ang pagkawala ni Veronica, kaya ipinagtapat nito ang lihim na itinatago na buhay si Veronica. Madaling araw na nang umuwi si Veronica na may sugat sa leeg at umiiyak, sinabi ni Veronica na may nangyaring masama kay Marta. Dali-daling pinuntahan ni Antonio at Veronica si Marta, sa daan ikinwento ni Veronica ang nangyari. Matapos silang ihatid ni Jonas nagdadalawang isip si Marta, first time pa lang niyang maki-party sa hindi pa niya mga kilala. Dahil sanay na si Veronica sinabi nitong wala naman problema, uuwi lang sila agad, binayaran lang sila para magpakita lang sa party, at baka doon makilala ni Marta ang maging boyfriend. Natuwa si Beltran sa pagdating ng dalawa, sa loob binigyan sila ng maiinom ni Beltran at tabletang hindi alam ni Marta kung para saan, ginaya na lang niya si Veronica. Ang sumunod na sandali nakalimutan na ni Marta ang oras at sumabay na sa kasiyahan. Ilang sandali pa nahilo si Marta at pinaupo muna ni Veronica, habang bumalik si Veronica sa pagsasayaw. Pero kinabahan si Marta nang makita ang sulok na kanyang napasukan, lantaran ang pagtatalik ng mga bisita. Nagkataon na naroon ang kaibigan ni Veronica na si Jamila. Aalisin sana ni Jamila si Marta sa sulok na yun, lumapit si Carlos at sinabing siya na ang tutulong kay Marta, pero sinamantala ni Carlos na nahihilo si Marta at dinala sa CR. Tinawag ni Jamila si Veronica pero huli na at napagsamantalahan na ni Carlos si Marta. Nang bumalik ang maayos na kamalayan ni Marta, dali-dali silang lumabas sa villa. Galit na galit si Marta at ibig nitong i-report sa pulis ang ginawa sa kanya ni Carlos. Sinabi ni Veronica na hindi maniniwala ang mga pulis dahil binayaran sila ni Beltran na pumunta sa party. Natatakot si Marta na magalit ang kanyang ama at mapahiya ang kanilang pamilya. Sinisi din ito si Veronica na iniwan siyang mag-isa. Dinampot ni Marta ang basag na bote para tapusin ang lahat pero pinigilan siya ni Veronica, sa pag-aagawan nila na sugatan sa leeg si Veronica. Nabigla si Veronica na itulak nito si Marta, sa di inaasahan tumama ang ulo ni Marta sa semento at agad na namatay. Sinabi ni Veronica na ibig niyang sumuko sa mga pulis tutal aksidente ang nangyari. Tumutol si Antonio dahil kilala niya ang ama ni Marta na pinuno ng mafia. Kahit aksidente maghihiganti pa rin ito at papatayin din si Veronica. Hindi papayag si Antonio na gantihan ni Salazar si Veronica kaya nagpa siya itong itago ang nangyari. Kinuha nila ang gamit ni Marta at iniwan ang jacket ni Veronica para lumabas na may nangyaring masama sa dalawa at nawawala. Dinala nila si Marta papuntang dagat at isinakay sa fishing boat ni Antonio. Pagdating sa malayo inihulog nila ang bangkay ni Marta. Tinawagan ni Antonio ang kaibigan at humingi ng tulong na magkita sila sa border ng Morocco. Magdamag silang nagbiyahe at kinabukasan, naghihintay na ang kaibigan ni Antonio para dalhin si Marta sa Morocco at doon magtago. Plano ni Antonio na kapag lumamig na ang kaso, sa Brazil na sila titira ni Lupe kasama si Veronica, pero dahil sa pagkamatay ni Beltran muling nabuhay ang kaso. Nasaktan si Isabel na walang plano si Antonio na isama siya sa Brazil, sinisi nito si Antonio sa paglihim ng 2 taon na buhay si Veronica, nag-aalala si Isabel na mas nalagay sa peligro si Veronica. Nagalit si Antonio, lumabas ang kinikimkim sama ng loob kay Isabel.
Sinabi ni Antonio na hindi siya naniniwalang nag-aalala si Isabel dahil makasarili ito. 15 taong gulang pa lang si Antonio nang iwan ni Isabel para magbuhay dalaga. Ipinanganak si Veronica at Lupe, namatay ang asawa ni Antonio sa cancer pero hindi man lang nagpakita si Isabel. Malaki na ang mga anak ni Antonio saka pa bumalik sa kanila si Isabel. Kaya hindi ipinagtapat ni Antonio ang nangyari kay Veronica dahil wala din namang maitutulong si Isabel. Hindi nakapagsalita pa si Isabel, aminado siya na naging pabaya siyang ina para kay Antonio. Kinabahan si Isabel nang tumawag si Salazar na alam na nito ang kinaroroonan ni Jamila. Ibinigay ni Salazar kay Isabel ang address na pinagtatrabahuhan ni Jamila na diving shop sa Almeria. Sinabi ni Salazar na pupuntahan na niya si Jamila. Nagulat si Antonio kung paano nalaman ni Salazar na kasama ni Veronica si Jamila sa party. Sinabi ni Isabel na kapag nakausap ni Salazar si Jamila, ituturo ni Jamila si Veronica na siyang nakapatay kay Marta. Inutusan ni Isabel si Antonio na magbigay tip sa mga pulis na si Salazar ang kumidnap kay Carlos, para hulihin si Salazar at maunahan ito ni Isabel na makita si Jamila. Inamin ni Isabel na magiging wanted din siya ng mga pulis, pero kung nakagawa man siyang labag sa batas, ay dahil sa kagustuhan niyang mahanap si Veronica. Sa oras na yun pinigilan si Salazar ng asawa, sinabi ng asawa na tigilan na ni Salazar ang paghihiganti, hayaan na lang na batas ang magparusa sa mga may kasalanan. Pero hindi nakinig si Salazar. Dahil sa sumbong ni Antonio, inaresto agad ni Miguel si Salazar at inimbestigahan sa police station, pero itinanggi ni Salazar ang paratang, at dahil walang ebidensyang hawak si Miguel, wala na itong nagawa kundi pakawalan muna si Salazar. Paglabas ni Salazar hindi na ito nagsama pa ng mga tauhan, nagmamadali na nitong pinatakbo ang sasakyan para puntahan si Jamila. Makalipas ang ilang oras na unang dumating si Isabel sa Almeria, namataan agad ni Isabel si Jamila. Naisip ni Isabel na kung magkaroon ng pagkakataon papatayin na lang niya si Jamila, nang sa ganun hindi malaman pa ni Salazar ang totoong nangyari. Sumunod si Isabel hanggang sa tinitirhan ni Jamila, pero laking gulat niya na naroon si Veronica. Napaiyak sa kaligayahan si Isabel na muli niyang nakita ang kanyang apo. Samantala nagulat si Antonio nang sabihin ni Miguel na itinuturing ng sospek si Isabel sa pagkawala ni Beltran. Lumabas ang resulta sa laboratory na dugo ni Beltran ang natagpuan nila sa bahay ni Isabel. Nakatanggap ng tawag si Jamila sa kasamahan niya sa trabaho na may lalaking naghahanap sa kanya. Sa labas dumating si Salazar sa tinitirhan ni na Jamila, pero hindi alam ni Salazar na naitakas na ni Isabel ang dalawa. May kaibigan si Isabel sa Almeria, doon niya dinala sina Veronica para pansamantalang magtago. Sa gabi ikinwento ni Veronica na muli silang nagkaroon ng ugnayan ni Jamila, gamit ang peking account sa social media, at nabuo ang kanilang relasyon. Nagtanong si Isabel kung bakit pumasok sa ganong trabaho si Veronica, at bakit pati si Marta na mayaman ay sumama rin kay Veronica. Sinabi ni Veronica na hindi pera ang habol ni Marta kundi kalayaan. Mula nang mamatay ang ina ni Veronica, ang lihim na trabaho ni Veronica ang naging daan para makatulong siya sa kanyang ama at kapatid, naging daan din yun para mawala pansamantala ang pangungulila sa kanyang ina. Kinabukasan paggising ni na Veronica ay wala si Isabel, sa daan tinawagan ni Isabel si Antonio. Nag-utos si Isabel na ipakuha ni Antonio sa kaibigan nito si Veronica at ibalik sa Morocco. Pero isinagot ni Antonio na matagal nang patay si Veronica. Nakuha ni Isabel ang ibig sabihin na may mga pulis sa tabi ni Antonio. Hindi pa alam ng mga pulis na buhay pa si Veronica, kaya hiniling ni Isabel kay Antonio na gawin na lang ang kanyang inutos. Humingi ng tawad si Isabel sa kanyang pagkukulang kay Antonio, at nangako na kahit anong mangyari ay protektahan sila ni Isabel, dahil mahal na mahal ni Isabel sina Antonio at mga apo. Kinulang sina Miguel ng oras, kaya hindi nila nagawang matrace ang lokasyon ni Isabel. Palabas na si Salazar sa hotel nagtaka ito nang dumating si Isabel, sinabi ni Isabel na ituturo niya ang kinaroroonan ni Jamila. Sumama si Salazar at sa daan ipinagtapat ni Isabel ang totoong nangyari, na aksidente ang pagkamatay ni Marta. Hiniling ni Isabel na itigil na ni Salazar ang paghihiganti, pero lalong nagalit si Salazar, ibig niyang managot sa kanya si Veronica pati na si Antonio. Sa narinig alam ni Isabel na nanganganib na ang buhay ni Antonio at Veronica, hindi nagdalawang isip si Isabel bigla niyang binilisan ang takbo ng sasakyan, at diniretso sa bangin. Sa lakas ng pagbagsak agad namatay si Salazar. Hindi na rin magawa pang makaalis ni Isabel sa sasakyan, ganun pa man nakaramdam ng kasiyahan si Isabel na ligtas na sa panganib ang kanyang pamilya. Ilang sandali pa nakangiting hinarap ni Isabel ang kanyang katapusan.
Binabati namin ng magandang araw ang mga nagpapa-shoutout na sina Gerald Natural ng Zambales, Brian Zoldic ng Antipolo Rizal, Chester Pagne ng Quezon City, Joan Liwag ng Cainta Rizal, Jay Famentira ng Turil Davao City, Gracia ng Carmen Cotabato, Emen Miranda, Myla Dorado ng San Pablo City, Henry Garcia Inohas Jr. ng Dingle Iloilo, Evelyn Canza na Lopez ng Saudi Arabia, Alma Bakakay ng United Arab Emirates, Kaguryo, Junjun Balasbas ng Pasig City, Revis for Fun Channel ng Cagayan de Oro City, Natrel Arellano, Angel White, Jimboy Akiyatan ng Pagadian City, PJ Cambodia Vlog, Frances Gonzalez, Manny Ocero, Rachel Geraldoy ng Iloilo City, Alan Gino Zarkino ng Carles Iloilo, Firefeast TV ng Buklok Abra, Archie Canetti ng Kalibu Aklan, Reni Salili ng Trinidad Bohol, Abigail De Quito ng Lubon-Mati City Davao Oriental, Santander, at kay Maria Gina Shelo ng Sitio Sanggutan Poblacion Looc Romblon. Marami pong salamat sa inyong panunood, ingat po kayo palagi.